Magandang araw. Medyo matagal tayong hindi nakapag-record dahil naging busy tayo. Ngayon lang ulit tayo makapag-upload. So, mas maganda ngayon kasi nasa baba na yung PSE. Pag-usapan natin ang PSE. Okay. Ito na ang ating PSEI. Kung makikita nyo ang PSEI nasa ilalim na, ito ay support. Medyo downtrend pa rin to eh. Downtrend ang PSEI kaso nasa support na siya. So kung gusto nyo mag-accumulate, pwedeng mag-accumulate na ng paunti-unti kasi baka hindi na natin matiis eh, baka tumaas ito. Basta hindi tumabasag, may possibility pa tataas. Kasi ito, matibay ito na support. So support. Ngayon, titignan natin ang US oil. Okay. Medyo mabagal ang net natin. Marami kasi tayong ginagawa. So, ito ang US oil. Pababa na ulit ang US oil. Baka magkakaroon na ito ng pisto. Kaya ito nagkakaganito. So, pag-usapan natin ang nangyari sa mga stocks na hawak natin. REITs muna. Tingnan natin ang REITs. Okay. Ang REITs, makikita natin na pababa ang mga REITs. Mga REITs ay pababa. Tingnan natin si RCR. So, kung makikita natin ito ay pababa si RCR. Pero ito ang support. So, nasa downtrend si RCR. MREIT. Okay. Pababa rin si MREIT. Parang naglalaro si MREIT dito. So, kung tatama siya dito, baka tataas ulit. Kaya kung may pambili tayo, kung tumama siya dito, di pwede tayong magdagdag ng konti. MREIT. EREIT. Si EREIT din bumagsak pero nasa support din siya. Pwedeng magdagdag ng konti. Si EREIT. Okay, pati si Sirit bumagsak, nagbigay ng dividend, bumagsak. So, there's a possibility na babalik siya dito. Ang dahilan kung bakit, sa tingin ko lang ang dahilan kung bakit bumababa ang ating mga REITs o yung mga stocks na hawak natin sa REITs ay dahil magtataas ng rates ang BSP. So, kung magdadagdag sila ng rate, so, ibig sabihin, ang mga tao, iiwan na lang nila sa bangko yung pera nila kasi tataas nga yung rate, di ba? Okay, sa mga fixed asset na lang nila ilalagay. Okay, sa mga bonds. Tingnan natin ang nangyari sa ating bonds, sa PH10Y. So, tingnan nyo, ang bonds natin ay napakataas. Okay? So, kung nasa 7.4 ang bonds, sa bonds ka na lang kaysa sa REITs. Tingnan natin, ang REITs natin is nasa 6.5 lang. Nasa 6 o 6.5, 7.4. So, ang katumbas ng bond is 7.4. Si MREIT lang, di ba? So, ang mga tao, umaalis sila sa REITs, pumupunta sila sa bonds. Kasi yung 7.4 yearly, malaki na yan. So, dito na lang sila kaysa sa REITs. Kaya bumababa ang mga REITs natin. Kapag naging okay na ulit ang government, naging tawag nito, naging matagumpay na na-stable na nila ang presyo ng oil, baka ito mabababa na naman. Tapos yung rate, magre-rate cuts na naman sila.
ito bababa, tapos ang mangyayari naman, itong mga to naman ang tataas. Okay, so titignan natin ang nangyari sa ating stocks, sa rates natin, kung nangyari ito. Ang nangyari sa ating rates halos hindi na ako nagdagdag sa rates kasi nga may balita tayo na bababa yung rates, di ba? Yung mga rates natin maaari silang bababa. So gagawin natin antayin natin na bababa sila saka tayo magdagdag. So tingnan natin kung nag-negative ba ang rates natin. Kung wala tayong mga dividends, baka naging negative na to. Tingnan nyo to, walang dividends. Ito yung presyo nung ito na yung mga negative price ng atin. Pero dahil sa dividends, ito na, may kita pa rin tayo. So ito yung summary, hindi pa rin naging negative ang ating dividends. So yung mga ibang hawak natin na stocks, ito rin. Kung makikita nyo, marami na ang pula. Pula. Pero hindi tayo nagbenta. Sabi ko nga, naging busy tayo sa nakaraan, so hindi tayo nakakagalaw masyado. Ngayon, hindi tayo nagbenta, pero ito pa rin, positive pa rin tayo ng konti. So sa tingin ko, baka this week, baka magdagdag ako ng konti kasi medyo hindi tayo nakakabili ng mga stocks itong nakaraan kasi medyo busy tayo. Ngayon, titingnan natin at ikukumpara natin sa PSEI yung mga hawak natin na stocks. Okay? So, ito yung mga hawak natin na stocks. Medyo marami. May mga binili tayo pero konti lang, hindi ganun kalaki performance. So ito si PSE at ito tayo. Actually, ang bumubuhay sa mga stocks na hawak ko is yung ating dividends. Kung walang dividends, malamang sa lamang negative na rin tayo dahil may dividends. Kaya ang takbo ng ating stocks hanggang dyan lang, halos hindi na gumagalaw, halos hindi tumataas. Dyan na lang siya, na steady na. So, yung REITs naman natin, ito naman ang REITs natin. Hindi masyado rin gumalaw. Kukumpara natin ito sa PSEI. Ito. Performance versus market. So, ito nag-negative na ang ating hawak. Pero dahil nga mayroon tayong dividends, yung dividends ang bumuhay sa atin. Actually, negative na tayo Negative 1.8 na tayo. Pero dahil sa dividends, nabubuhay ang ating hawak na stocks. Nabubuhay ang REITs natin. Ito yung tsura ng ating hawak. Diba? O sa isang araw, ito yung tiyakbo ng ating mga stocks. So, hindi laging maganda, hindi laging pangit ang stocks. Tumataas, bumababa, pero dapat alam natin kung kailan tayo magbebenta. Ngayon ang panahon ng pagbili kasi nga nasa baba yung mga stocks. Kung habang bumababa sila, bumibili tayo. Kapag tumaas naman, saka tayo magbebenta. Ang mga hawak kong stocks ay ito. Position. Okay. Ito ang mga hawak ko na stocks. Actually, ito dapat may labas ko to kasi medyo alanganin. Alanganin to. Tapos alanganin din si... Saan yung isa? Basta may isa pa akong gustong ilabas. May dalawa akong gustong ilabas dito pero hindi ko na alam. Titignan ko ulit sa aking listahan. Sa REITs naman, okay lang ang ating REITs, so hindi tayo magbabawas kundi magdadagdag tayo ng konti. Dito may baka tatanggalin natin to pag medyo tumaas ang konti, tatanggalin natin. Ang mga iba natin na hawak, okay lang. Baka magdagdag tayo ng konti. So sa trading, hindi laging maganda at hindi laging pangit. Ang importante is alam mo kung ano yung dapat mong ibenta
Kung ang stock na hawak mo ba ay may nagbago ba, pumangit ba, o hindi. Kung yung stock na hawak mo is maganda naman yung pamamalakad, wala namang problema at bumababa yung presyo, edi ibig sabihin, magbibili ka. Pero kung bumababa yung presyo, tapos nakita mo may problema, ibig sabihin lang, ibenta mo. Ganun lang yun. So, sa panahon ngayon, sa nakikita natin, yung ibang stock sa hawak natin is wala namang problema. Ang may problema lang sa atin ay si DMC at SCC pala. So, kung hindi maaprobahan at hindi nila makuha ulit yung kontrata, kailangan natin silang bitiwan. Yan lang. At hanggang sa muli, pag-usapan ulit natin ang mga hawak natin na stock sa susunod na linggo.